Tanggap muna tayo ng balita dahil ang kampo po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tumungo po dyan sa Korte Suprema para nga questionin itong cooperation ng gobyerno natin sa Interpol. No? Kini-question nila ito at magbibigay sa atin ng update dyan si Margot Gonzalez live mula dyan sa Korte Suprema. Margot, magandang hapon. Admar, magandang hapon. Alam mo, hanggang 4:30 lang bukas kanina yung SC filing or yung pag-susumite ng mga petisyon dito sa Korte Suprema. Pero nagawang ihabol ni Atty. Israel Toturion yung petisyon laban dito sa ating gobyerno kasunod ng kanilang pagtalima at kooperasyon sa ICC. Kasunod nga yan ang pagpapalabas nila ng illegal na arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang sinabi ng kampo na dahil wala tayo sa jurisdiction o wala na tayo sa jurisdiction ng ICC, illegal ang lahat ng kooperasyong ginagawa ngayon, including itong pagpapalabas o pagpapatupad ng arrest warrant laban dito sa dating Pangulo. Petition for certiorari and prohibition yung i-file dito sa Korte Suprema, Admar. Ang respondents, ang petitioners dyan ay mismong si PRRD, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Senator Bato de la Rosa, and they are asking the court na makapag-issue ng temporary restraining order para mapigil itong arrest warrant at agad na mapalaya sa illegal detention itong ating pinakamamahal, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang buong media interview natin kanina kasama si Atty. Israel Toturion. So, good afternoon everyone. Magandang hapon po Pilipinas. Ako po si Atty. Israelito Pañares Turion. I filed today, this afternoon, a petition for certiorari prohibition with prayer for preliminary injunction and TRO and mandatory injunction as against the respondents in this case. As you can see, Honorable Lucas Bersamin in his capacity as Executive Secretary, Honorable Jesus Crispin Rimulya, Honorable John Vic Rimulya, and Police General Romil Francisco Marbil, Honorable Police Major General Nicolas Torre, and Honorable Mendrado Guevara, Honorable Norban Tansinco of the Bureau of Immigration, Honorable Enrique Manalo in his capacity as Secretary of Foreign Affairs, General Romeo S. Browner in his capacity as Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Essentially, what is this petition all about? This is a petition which calls for the respondent to cease from cooperating with the International Criminal Court. On what ground? On the ground based itself on the Rome Statute, Article 127, Paragraph 2, which states that after we have withdrawn from the Rome Statute, Philippines is no longer under the jurisdiction of the ICC. If you note, we already filed our note verbal and as a matter of fact, our written notice to the United Nations that we are no longer a party to the International Criminal Court as early as March 17 of 2018, and such withdrawal became effective on March 17 of 2019. Under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, it states that only matters which are under consideration by the ICC, which creates the probability that the ICC may retain its jurisdiction. But as early as 2018, what was opened was only a preliminary examination by the Office of the Prosecutor. It was not a judicial action. It was not sanctioned by then the pretrial chamber of the ICC, and therefore Article 127, Paragraph 2 does not apply. And therefore, the Philippine government should no longer cooperate with the International Criminal Court, and all the actions, therefore, of the respondent are null and void, and we call upon the Philippine government to stick with the law, with the rule of law, that since the Philippines is no longer a party to the International Criminal Court, then it has no business anymore cooperating with such body, including the International Police, Interpol. So that is our prayer, and in the interim, we are requesting, we are earnestly praying to the Honorable Supreme Court to grant us a temporary restraining order restraining the Philippine government, the respondents from cooperating with the ICC, and to release outright from custody our beloved former President Rodrigo Duterte. On the ground
that his detention now is illegal, unconstitutional, and has no basis under the law. Having said that, I am now ready for your questions, but I will choose who will, raise their hand first. Yes, ma'am. Sir, Salima, GMA. Sir, Yes, para lang ma'am. po mas madaling maintindihan ng Yes po, opo. Bakit po illegal, bakit po unconstitutional itong ginawa nila? Sa pinakamadaling salita. Sa pinakapang daling salita po, meron po rin tayong sovereignty. We have enjoy sovereignty as a nation. So, knowing that we have territorial sovereignty and we therefore have to be governed by our own laws po. Exception lamang yan kung magpasok po tayo sa mga treaty katulad po ng Rome Statute. Nag-withdraw na po tayo doon. Kung basahin niyo po yung Article 127, ang exception lang po under paragraph 2 na posible na pwede pa may jurisdiction po ang ICC po dito ay kung ang matter is under jurisdiction po ng ICC. Hindi na po under consideration po kasi po noong 2018 ang ginawa po ay Office of Prosecutor lang po ang nag-conduct ng preliminary examination. Hindi po yun pre-trial chamber, hindi po yun korte ng ICC. So in under consideration, nung nag-withdraw tayo ng 2018, ano yan, 1 year thereafter. So kung hindi yun, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. So kung mag-arrant yung ICC, dapat hindi na mag-cooperate po. Yun po ang paliwanag ko po. Yan ang dito sa ating petition. 94 pages petition po ito. About this yesterday, we had no sleep, and to prepare this for our country and for our beloved President and for La Rosa likewise. Sir, tanong ko lang. Yes, ma'am. Sir, petition de la Rosa, how does this affect yung case po ni President Duterte in any way prevent if ever there are intentions for him to be siguro taken to the Hague or outside of the country po? Ano yun? Ano yun yung... Para sir, pag kunyari, how this affects sir, pag kunyari, baka mamaya Idadalhin ilabas niya. ng bansa si President. Kaya nga dumulog tayo sa Korte Suprema kasi habang nasa bansa pa si Presidente Duterte, meron pang kapangyarihan ang ating Korte Suprema na mag-issue ng TRO at orderan po yung mga respondents, hoy, huwag kayong makialam dyan at huwag na kayong mag-cooperate dyan kasi hindi na po tayo sakop ng ICC. Nag-withdraw na tayo dyan, bakit kayo makipag-cooperate dyan? Ano kabilis po na ma-implement sir yung It really depends upon the Supreme Court. We are praying, we are on our bended knees to the Supreme Court to assert our national sovereignty and as our power and independence as a country and as a nation. Okay. Yes po. Pero nag-withdraw kasi matagal yun. Nag-withdraw kasi tayo noong 2018, March 17. So, dapat po, kung gusto nila imbestigahan, they had 1 year period to do it. And they should have secured the necessary order from the pre-trial chamber in order for the issuance of the proper warrant of arrest. Nag-expire na po yun. So therefore, yun po ang ating stand po na wala na pong jurisdiction yung ICC. Meron naman tayong mga korte dito sa Pilipinas. Ang korte natin ay existing. Ito po ang ating system of justice is well working. So if there are complaints to be filed against PRRD or Senator Bato, then they can file in our country. We should be able to obtain justice within our territory and not by other personalities or entities which are far from us and who do not know us, na hindi man lang tayo kilala. Yun po. So maraming salamat po sa inyong panahon na binigay sa akin. Yes. Hindi pa kayo parang other legal remedies while waiting for the Supreme Court to act on your petition? I have to consult that with Attorney Martin Delgra, and with other lawyers. I'm working with other lawyers, Nagkataon lang na kanina pag sa kaguluhan, hindi ako nakapasok sa Camp Villamor.
no? Dinala siya sa Camp Villamor. Ako ang nasa labas. Ako ang nag-finalize nito lahat. So, that's why I'm the one facing you. So, I have to coordinate with other lawyers also who love the former president. There's so many lawyers who love him. So, I have to consult them likewise. Sir, Yes. ang petitioner natin si Senator Rhoda Bato de la Rosa. Bakit No. The petitioner is President Rodrigo Roa Duterte and Senator. Yes po. Dalawa po sila dito sa petition na ito. Okay? I had a discussion with him last night and I did not know, even until now, I have not seen the warrant of arrest. And we coordinated for him to sign the verification, and he signed the verification in collaboration, working hand in hand with my associates in Davao City, because I was still in Hong Kong yesterday. Nabanggit ba sir ni Senator De La Rosa kung patitin ba siya or arrest with the ICC because he's also one of being investigated? Yes, he is one of those being investigated, so that is why we are also filing this for him, because he is actually my client. He is my principal client. And it's only today that we decided to include, and President Rodrigo Roa Duterte is likewise included in the petition. So, knowing that he is involved in the investigation and we are questioning the continued cooperation of the Philippine government with the ICC, so he is a petitioner likewise in this case. He's in Manila sir or in Davao? That I do not know exactly where he is. Okay, maraming salamat po ha. Thank you po. Ngayon, Admar, umaasa yung kampo na magiging mabilis yung aksyon ng Korte Suprema doon sa kanilang apela, yung pag-release agad o yung issuance ng TRO at yung pag-aksyon dito sa petition for certiorari and provision na kumukwestiyon nga doon sa legalidad ng pagsunod ng ating gobyerno sa ICC, particular doon sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Most probably, yung korte maaaring magpalabas ng utusan doon sa mga respondents. I think nasa siyam na respondents yung nandun sa petisyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maaaring magpalabas ng order yung korte na yung lahat ng respondents doon sa petisyon ay sumagot within 10 days at from there ay baka magdesisyon kaagad yung Korte Suprema para dito sa pagpapalabas ng TRO. Admar. Margot, linawin lang natin ha, hindi si Attorney Torion ang petitioner. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nautusan lang na mag-file si Attorney Torion. Yes. Oo. Gaya ng nasabi ni Atty. Torion din kanina, gaya din ng nasabi natin kanina, dalawang petitioners ito. Si PRRD mismo at itong si Senator Bato de la Rosa ang nag-asikaso lang. Dahil nga nakakulong si PRRD, ang nag-asikaso lang para dito sa petisyon ay ang abogado ni si Atty. Israelito Torion. MJ. Maraming salamat si Margot Gonzales live mula dyan sa Korte Suprema kung saan ang kampo po ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ay kinikwestiyon itong naging hakbang ngayon ng gobyerno